Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Formal na nagsimula ngayong araw ang 20 araw na balikatan na exercises na nilalahukan ng libu-libong sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines at US military. Kasali na rin sa balikatan exercises sa kauna-unahang pagkakataon ang Philippine Coast Guard na inaasahang magbibigay ng seguridad sa karagatan. May balitang A to Z si Ace Cruz. That Balikatan Exercise 39-24 be often effective this day. Sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea, formal lang sinimulan ngayong araw ang taunang drill na balikatan exercise na sinasagawa bilang paghahanda at pagpapalakas ng puwersa sa halos 3 linggong gagawing joint military drills. Sumisimbolo man ito sa matibay na pagkakaisa ng Pilipinas at Estados Unidos. An occasion to learn from one another, forge enduring friendships, strengthen our teamwork, and enhance our skills for the betterment of our nations and our people. Aabot sa 16,000 mga sundalong Pinoy at Amerikano ang lalahok sa balikatan drills na isasagawa, partikular na sa Palawan, Zambales at Lawag. And the exercise Balikatan has continued to grow each and every year, and that's sovereign nations choosing and requesting to join the team here as we share our collective understanding and try to improve our collective capabilities across the board. Inaasahang ding dadalo bilang international observers ang 14 na mga bansa kabilang narito ang Canada, France, Germany, Great Britain, India, Japan, Singapore, New Zealand, Korea, Malaysia, Indonesia, Brunei at Vietnam. We are also involving our other uniformed services, and for this year, we are involving a number of troops from the Special Action Force of the Philippine National Police and 6 vessels from the Philippine Coast Guard. Kasama rin sa magiging papel ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa seguridad sa karagatan sa buong panahon ng pagsasanay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakasama ang PCG sa balikatan exercise. We'll provide security, perimeter security for the exercise para kung may mga lalapit at mayroong mga magtatangkang unauthorized vessels na lumapit will be the one who will be acting as security. We allotted 6 vessels from the Philippine Coast Guard. These are all Japanese-made vessels. Yung 2 97 meters tsaka yung 4 na 44-meter vessels na magiging platform and security para dun po sa balikatan. Mas malakas din ang inaasang magiging pwersa dahil magdideploy din ang Australian Defence Force ng karagdagang mga tauhan. The exercise is well-founded on the interoperability, cooperation, and collaboration between the U.S. and Philippine Armed Forces, particularly so that we can better serve our people and protect our territory and sovereignty in the process. Hindi naman inaalis ang gulo na posible pa rin na magkaroon ng Chinese Maritime Militia sa paggaganapan ng pagsasanay sa South China Sea. I would say that we would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. Matindi ang operasyon ng naturang exercise dahil maliban sa dagat, magsasagawa rin ng pagsasanay sa himpapawid, sa kalupaan, sa kalawakan at maging sa cyber digital. 3 magiging pangunahing component ng exercise, ang command and control exercise, field training exercise at maging ang humanitarian civic assistance. Sa pamamagitan umano nitong pagsasanay, inaasahan na mas matitiyak ang kasanayan ng kasundaluhan sa makabago at mas matalinong estratehiya para maprotektahan ang teritoryo at soberanya ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.